Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Susunod ng witnesses sa Vice President impeachment trial, posibleng magpatunay ng confidential funds misuse ayon sa isang constitutional law expert. Ngunit bangayan ng mga abogado sa trial na ilihis ang atensyon ng publiko. Investigasyon kay dating Speaker Martin Romualdez ipapaubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ombudsman. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. idinepensa ang Pac Silica Hub sa gitna ng pangamba sa pagtatayo nito. At deadline sa tax filing at payment of taxes sa mga lugar na apektado ng habagat pinalawig hanggang August 18. Posibleng mapatunayan na ang confidential funds misuse ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na testigong isasalang ng prosekusyon sa paglilitis ayon sa isang constitutional law expert. Samantala, pinaniniwala namang nailihis ng bangayan ng mga abogado na magkabilang panig ang atensyon ng publiko sa importanteng issue ng impeachment trial. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kabilang sa mga hiniling na maipasabina ng Senate Impeachment Court mula August 17 hanggang 19, 2026 ang dating Special Disbursing Officers ng Confidential Funds ni Vice President Sara Duterte at Department of Education. Ito ay sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Ayon sa constitutional law expert na si Attorney Maria Lulu Reyes, posibleng makapagpatunay ang dalawang testigo ng maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Ito ay kung ang magiging testimonya ng dalawa sa paglilitis ay kagaya ng ginawa nila sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability noong November 2024. Matatanda ang ipinahayag ni na Acosta at Fajarda na inutusan umano sila ng pangalawang Pangulo na i-release ang confidential funds sa ibang tao o kina Colonel Raymond Dante La Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSG, at Colonel Dennis Nolasco, Deputy Commander naman ng VP-SPG. Under the joint circular, meaning by law and by rules and practice, yung Special Disbursing Officer ang nagdirektang magbabayad, tapos siya yung magpapasign ng mga acknowledgement receipts, siya yung kukuha ng OR kung may purchase ng supplies. Hindi kasi pwedeng i-transfer yung cash sa ibang tao. So, ganong kastrikto ang rules regarding usage of both confidential funds as well as the intelligence funds. Nung SDO at saka ng Vice President as the head of agency, na bawal i-physically transfer yung cash. Kasi ang SDO lang ang pwedeng magbayad or maglabas ng pera pambayad ng expenses. Gayunman, posible rin anyang hindi magsalita sina Acosta at Fajarda at igiit ang karapatan laban sa self-incrimination. Lalo na at maaaring ang mga ito ang kauna-unahang hostile witnesses ng prosekusyon. Ayon sa rules of court, maaari lamang ideklara ng hukuman na unwilling o hostile ang isang testigo kung may sapat na katunayang may salungat itong interes sa panig na tumawag sa kanya. Ito, ina-anticipate ko to. Because they were public officers at that time, tapos custodian sila ng confidential funds na milyon-milyon talaga ang hawak nila. Mag-appear man sila sa impeachment trial, uupo man sila doon, mag-take ng oath, pwede kasi nilang i-invoke yung right to self-incrimination. Kasi kung alam na nila na mali yung ginawa nila at that time, meron silang criminal liability. So yung special disbursing officers, pwede yan makasuhan ng technical malversation. Kasi siya yung in charge dun sa pera, dapat gamitin lang yan ng tama. Sa 1987 Constitution, nakasaad sa Article 3 o Bill of Rights Section 17 na walang sino mang tao ang maaaring piliting tumestigo laban sa kanyang sarili. Samantala, bagaman maituturing na tipikal at ordinaryong komprontasyon sa hukuman ang palitan ng may init na pahayag sa pagitan ng opposing counsels, para kay Attorney Reyes, nakalulungkot na nangyari ito sa paglilitis kay VP Duterte.
Anya nalihis tuloy ang atensyon ng publiko mula sa mga pinipresentang ebidensya kaugnay ng umani-maling paggamit ang confidential funds sa pagtatalo ng mga abogado noong Day 15 ng impeachment trial. Pag may mga ganyang bangayan, ito unnecessary kasi nadadivert yung focus and attention natin dun sa issues ng impeachment. So ngayon, ang attention natin nandun na sa behavior ng mga abogado. Sa akin, parang hindi tama na ganun. Kasi ang impeachment trial, ang tanong lang talaga nagkasala ba talaga ang Vice Presidente batay sa mga grounds laid down in the Constitution? Dahil sa tensyonadong cross-examination ng Defense Counsel ni VP Duterte sa testigo ng prosekusyon na si COA Auditor Silene May del Campo, umapila ang presiding officer na huwag bigyang daan ang umani generational divide para paigtingin ang tensyon sa courtroom. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna naman ng ilang mambabatas mula prosecution team ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa hearing ng kanyang kapatid. Samantala, binigyan diin ang kampo ng pangalawang Pangulo na walang jurisdiksyon ang Quezon City Regional Trial Court sa Bise. Bunsod nito, hiniling nilang i-dismiss ng korte ang kasong grave threats na kinakaharap nito ngayon sa lungsod. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction, meaning para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Kasong kriminal ang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ng 3 counts of grave threats na isinampa laban sa kanya ng Department of Justice. Kinokontra ito ngayon ng kampo ng Bise sa pamamagitan ng motion to quash o hiling na mabaliwala o madismiss ang kaso. Nakapaloob rin dito ang hiling na ipagpaliban ang paglalabas ng arrest warrant laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, walang jurisdiksyon ng korte sa kanyang kliyente dahil ito ay isang impeachable official. Yan din ang sentro ng kanilang inihaing manifestation sa husgado na humihiling na magsagawa muna ng oral arguments patungkol sa issue ng jurisdiction. Kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no? Kunyari, ang isang vice presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers. Ngunit para sa isa sa miyembro ng prosecution team ng umuusad na impeachment trial ng Bise, ano ibig niyang sabihin? Pwede siya may saksakin ngayon tapos wala akong accountability? Yung po nga pangalang Pangulo. Yun yung basic logic po ng question eh. At ng kanila pong posisyon dyan eh. Hindi ba? Na pagka, ibig sabihin, gagawa na lang ng kung anumang krimen. Grave threats man yan, alarm and scandal man yan, and worse, di ba? Pagpatay. Hindi po ba? At yan yung sasabihin mo. Sasabihin mo, everyone else, all impeachable officers, can be charged. No, my answer to that is, yes, they will be charged. Pagka meron ho silang aktual na ginawang krimen, even during the course of their term. ayaw namang makipagpalitan ng argumento ng abogado ni VP Sara sa kongresista at nilinaw na kini-question lamang nila sa korte kung nasusunod ba ng tama ang mga nakatakdang batas at proseso, bagay na parte ng legal remedies na pupwedeng gamitin ng isang akusado. Samantala, may puna rin si House Prosecution Member Representative Terry Ridon matapos samahan ni VP Sara ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa Davao City Regional Trial Court para sa pagdinig sa kasong grave threats. Bagamat hindi obligadong dumalo ang pangalawang Pangulo sa impeachment trial, naniniwala ang panig ng prosekusyon na dapat nitong harapin ng mukhaan ang paglilitis. Meron po nga selective attendance yung po nga pangalang Pangulo, no? Of course, the proceedings of her brother matters, no? Kasi syempre kapatid niya ho yun. Pero I think the more important proceeding for her would be her own
grave threats proceeding at the Senate impeachment court, no? But the way that she displayed her loyalty or her obligation to her sibling should also equate the obligation that she need to perform by facing the charges hurled against her. Yung obligasyon niya naman sa taong bayan, hindi ho natin nakita yon dahil hindi ho siya pupunta at hindi ho siya pumunta. Tuluyang kinasuhan si VP Sara ng DOJ dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang aligasyon ay isa rin sa ginagamit ngayong batayan ng prosekusyon sa impeachment trial para mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipapaubaya na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control projects anomaly. Ayon sa Pangulo, hindi siya direktang nakikialam sa detalye ng investigasyon ng Ombudsman. Nasa Ombudsman na aniya ang usapin at dapat itong hayaan na isagawa ang investigasyon nito. The ombudsman and his officers are very much on this subject, as I'm sure you have gleaned from his statements that he has been making in the past few weeks. So we leave it to the ombudsman, and now that you've asked me, I'll give him a call and see ask him how is it going, just to give for my own edification. Idinipensa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng PAC Silica Hub sa Capas Tarlac. Sa gitna ito ng pangamba na maaaring maapektuhan ang likas na yaman at mawala ng tirahan ang indigenous people sa lugar. Ang PAC Silica ay isang inisyatibo na pinangungunahan ng Estados Unidos na layong makapagtayo ng manufacturing, semiconductors at artificial intelligence hub sa bansa. Ayon sa Pangulo, ang magbebenepisyo nito ay ang mga Pilipino at wala namang kasunduan na maaprubahan na hindi dadaan sa pamahalaan ng Pilipinas. I cannot see how another country can come into the Philippines and, for example, exploit our minerals without the agreement of the Philippine government. Naniniwala si Senate President Sherwin Gatchalian na maaaring magdulot ng pangmatagalang paglago sa ekonomiya at paglikha ng trabaho sa bansa ang PAC Silica Project. Ngunit, kailangan muna anyang matugunan ang mga posibleng epekto nito sa kuryente, tubig, kalikasan at pagsunod sa batas. Tiniyak naman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na pag-aaralan nito ang pagkakaroon ng sariling power facilities, surface water harvesting, rainwater storage at desalination upang hindi maapektuhan ang supply para sa mga residente at iba pang industriya. Sa mga susunod na pagdinig, inaasahang ilalatag ang mas detalyadong plano ng proyekto upang matukoy ang mga posibleng panganib at ang nararapat na safeguards sa naturang proyekto. Mr. Chairman, ako personally, sinusuportahan ko itong PAC Silica, pero marami rin po akong kondisyon at caveats. No? Tulad po ng mga negosyo, pagpapasok ko sa isang negosyo, may mga risk, may mga caveats, may mga conditions. At yun po ay dapat ho nating pag-usapan ngayon, at tama ho kayo, no, na dapat rin bantayan po ng ating komite. So isa pong tinitingnan namin ngayon ay itong mga baseload para kagaya po ng LNG. No? So meron na rin pong kasalukuyan po na inaaral ngayon na gagamitin ulit ang Subic papuntang Clark gamit ang ECTEX na papatakbo po ng mga pipeline. No po. So yun po yung tinitingnan din namin. Kasi sila rin po ang gusto nila, reliable power para sa kanila. Okay. Ayaw po nila na kumuha sa general population dahil yun po ay parehong masasapanganib yung power supply ng industries and residential.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may i-endorse siyang kandidato para sa 2028 presidential elections. Ngunit hindi pa niya alam sa ngayon kung sino ang personalidad na yon. At sinabing ipaubaya na lang niya sa kanyang partido na Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang estratehiya sa pagbuo ng mga alyansa. Masyado pa anyang maaga upang pag-usapan ang tungkol dito. Gayunman nais niya na ipagpatuloy ng kanyang i-endorso na kandidato ang nasimulan ng kanyang administrasyon. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures. Samantala, hindi umano nababahala si Pangulong Marcos sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte sa mga survey kaugnay ng 2028 presidential race. I don't really worry about surveys. I don't really, because of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of the survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. Hindi nakadalo ng personal nitong Biyernes ang 4 na abogado na pinatatawag ng National Bureau of Investigation National Capital Region. Matatandaan na ipinabsabpina ng NBI-NCR ang mga ito dahil sila umano ang abogado na kausap ni na Congressman Leandro Lebiste at dating Congressman Jacinto Jing Paras para sa umano'y tangkang honey trap plot at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kahapon, August 14, ang inaasahang pagharap sa tanggapan ng National Bureau of Investigation National Capital Region nang ipinasabpi ng 4 na abogado na kabilang sa Rondain at Mendiola Law Firm. Ngunit dahil sa sama ng panahon at naunang commitment, humiling ang mga ito ng reschedule ng kanilang pagtugon sa patawag ng ahensya. Ayon sa NBI, sa Lunes, August 17 ang hiniling na petsa ng mga ito. Matatandaan na ipinatawag ng NBI ang mga ito matapos lumabas sa pag-iimbestiga sa naarestong talent manager na si alias Ken na sila umano ang 4 na abogado na gagawa ng script at peking affidavit para sa tangkang honey trap at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa naturang script, nakasaad na sasabihin ng mga babae na pinagamit sila ng illegal na droga at pinagsamantalahan sila ni Secretary Recto. Kaugnay nito, nauna na ring ipinatawag ng NBI sina Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste na umano'y pinansir at si dating Congressman Jacinto Jing Paras na nagsilbi umanong facilitator. Sa naunang investigasyon, babayaran umano ng tig 1 million pesos ang 4 na babae para isagawa ang plano laban sa Executive Secretary. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang special agreement ang Pilipinas at China sa rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing tanging ang pag-aabiso lamang ng mga galaw ng barko ang ginagawa ng Pilipinas na naging standard practice na upang maiwasan ang pagkakamali sa identity ng mga sasakyan sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, hindi pinahihina ng ganitong proseso ang posisyon ng Pilipinas sa WPS o ang paggamit ito ng mga karapatan sa ilalim ng UNCLOS. Samantala, kumpiyansa si Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon ng progreso sa negosasyon ng Pilipinas at China para sa joint oil and gas exploration bagamat wala pa siyang maibigay na timeline. Where we at now, I think we have moved forward. There were several issues from the beginning that we are slowly working through, and I can see a distinct possibility that there will be such joint exploration.
Pinalawig pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang August 18 ang deadline sa tax filing at pagbabayad ng buwis sa mga lugar na apektado ng malakas na pagulan dahil sa habagat. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular No. 95-2026, sakop din ng ekstensyon ng mga nakararanas ng technical problem sa EBIR Forms offline package. Tatanggapin ng mga authorized agent bank ang mga covered tax returns at bayad ng walang penalty hanggang August 18. Pinaalalahanan naman ng BIR ang mga taxpayer na hindi sakop ng extension, kabilang ang ilang mandatory EFPS users na dapat sumunod sa kanilang orihinal na deadline. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na maprotektahan ang mga bata sa posibleng masamang epekto ng social media at online platforms. Ayon sa Pangulo, kasabay dapat ng pagunlad sa teknolohiya at inobasyon ang responsibilidad sa paggamit nito, lalo na para sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Matatanda ang kasama sa panawagan ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA nitong nakaraang buwan ang mas matibay na proteksyon para sa mga kabataan laban sa fake news, online pornography, violence at toxic content. As a parent, I'm increasingly mindful of the influence of social media and online platforms on our children. Technology is now integrated into our daily lives, yet it has also exposed young people to harmful content and distorted realities at an age when critical judgment is still developing. Innovation must continue, certainly, but so must responsibility that accompanies it. We must create a safer environment where children can learn and grow without compromising their well-being. Nilagdaan na sa Malacanang Palace ni Justice Secretary Frederick Vida at Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. Itong Miyerkules ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 12312 o ang Anti-Pogo Act of 2025. Layunin ng naturang batas na magtakda ng malinaw na panuntunan para sa epektibo at pare-parehong pagpapatupad ng batas laban sa mga iligal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Kabilang sa probisyon nito ay ang pagkukumpiska o forfeiture ng mga ari-ariang ginamit sa POGO at ang mas mahigpit na kampanya laban sa mga krimeng kaugnay nito. The Anti-POGO Act, what it does, it aside from that ban on POGOs or Philippine offshore gaming operations, there is a criminalization of certain activities that pertain to POGOs, as well as the forfeiture of assets that are used for POGO activities, as well as the treatment of those employees who may be displaced by the closing, by this policy from the state. Matatandaan na noong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binanggit nito ang total ban sa operasyon ng POGO. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ill-gotten wealth ang yaman ng kanilang pamilya. Ito ang binigyang diin ng Pangulo sa pagtitipon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. Ayon sa Pangulo, napatunayan niya ito matapos manalo sa ilang kaso kaugnay ng kanilang ari-arian. And so to characterize them as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth. Gagawin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang lahat ng legal na paraan para labanan at tuluyang mapawalang bisa ang writ of preliminary injunction kaugnay ng 85 pesos wage increase sa Metro Manila. Naniniwala ang ahensya na ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 ay hindi lamang pumipigil sa pagpapatupad ng dagdag sahod, kundi inaalisan din ito ng pagkain ng higit 1 milyong manggagawa sa Metro Manila.
Ayon sa DOLE, lalaban sila hanggang masolusyonan ang issue at matanggap ng mga manggagawa ang nararapat na dagdag sahod. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking bahaging ginagampanan ng media para makamit ng pamahalaan ang tiwala ng publiko. Sa kanyang talumpati sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, sinabi ng Pangulo na dapat magkaroon ng malakas na partnership ang pamahalaan at media sa pagtataguyod ng good governance, transparency at accountability. Bagamat hindi anya palaging nagkakasundo ang pamahalaan at ang media, nananatiling iisa ang layunin nito, ang paghahanap ng katotohanan. Ultimately, effective governance is not measured solely by what the government builds, but also by the trust that it earns from the people that we serve. In fostering that trust, a responsible and independent media plays an indispensable role in informing the public and scrutinizing those in power and helping ensure that facts prevail over speculation and fake news. We are expanding digital literacy initiatives, modernizing cybersecurity initiatives, and promoting the holistic well-being of every Filipino, all whilst upholding the freedom of expression. The government and the media may not always agree, nor should they. But our shared interest remains the same, the pursuit of truth. Magbabalik na sa normal ang Visayas Grid sa katapusan ng buwan. Ito ang inaasahan ng National Grid Corporation of the Philippines sa gitna ng patuloy na pagtataas ng mga red at yellow alert sa Visayas at Mindanao Grid. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi planadong maintenance shutdown ng mga planta ng kuryente ang pangunahing dahilan ng sunod-sunod na grid alert sa Visayas at Mindanao. Ito ang inihayag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa gitna ng patuloy na pagtataas ng red at yellow alert sa Visayas at Mindanao Grid. Sa tala ng grid operator, 73 araw nang itinataas sa mga alerto sa Visayas Grid simula noong buwan ng Mayo habang ika-4 na araw naman sa Mindanao. Paliwanag ni Attorney Cynthia Alabanza, tagapagsalita ng NGCP, lalong napalala ang sitwasyon sa Visayas dahil umaasa ito sa imports ng kuryente mula sa Luzon at Mindanao. Kaya nang magkaroon anya ng mga power plant shutdown sa Mindanao, lumala ang epekto sa Visayas Grid dahilan ng pagtataas ng red alert. Itinataas ang yellow alert kapag manipis na ang pasobrang supply ng kuryente sa isang grid habang mataas naman ang demand o kailangang kuryente. Habang ang red alert ay nangangahulugang wala ng sapat na pasobra at mas mataas ang posibilidad ng pagpapatupad ng rotational power interruption o brownout. We were supposed to expect the last two big plants in TVI on this month, August 22 and August 21. August 22 and August 30. And we're hoping that they will come back online. And assuming that no further plants go on unplanned shutdowns and assuming that the plants in Mindanao regularize, then we should also see Visayas normalize by August 30. Sinabi naman ng NGCP na hindi maaapektuhan ang supply ng kuryente sa Luzon. Gayunman, patuloy na binabantayan ng grid operator ang supply at demand. Inaabangan din ng kumpanya ang pagbabalik sa operasyon ng mga power plant na inaasahang makatutulong sa pagpapabalik ng normal na sitwasyon sa grid. Luzon right now, hindi. Kasi we don't rely on imports from Visayas and Mindanao. However, you have seen in the past that when large plants go on unplanned maintenance shutdown na sabay-sabay, posible pa ring matip yung balanse ng supply and demand. So, although right now, we don't see an issue considering also na low on demand, we can never give assurances because we have seen that during times of low demand, nabawasan ng supply pag may mga malalaking power plant na mag-out na wala sa plano. Tiniyak naman ng NGCP na walang naapektuhan sa kanilang pasilidad sa mga nakalipas na bagyo at habagat.
Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Siyam na luma, marumi at mababahong UB Express ang nahuli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa gitna ito ng pinaigting na kampanya ng ahensya laban sa mga Public Utility Vehicle o PUV na hindi maayos na kondisyon. Ayon sa LTFRB, nahuli ang mga PUV matapos mag-deploy ang ahensya ng Mystery Riders noong August 12. Kabilang sa mga naitalang reklamo ang mahinang air conditioning, kupas na mga marking at hindi kaaya-ayang amoy sa loob ng mga sasakyan na karamihan ay bumabiyahe sa mga rutang Bulacan, Metro Manila. Pinagpaliwanag na rin ng ang siyam na operators sa pamamagitan ng show cause order. Maaring masuspendi o bawiin ang kanilang prangkisa kung mapatunayang nabigo silang magbigay ng komportabling serbisyo. Patuloy rin umano ang pag-iinspeksyon ng LTFRB sa mga taxi, bus, jeepney at ride-hailing vehicles bilang bahagi ng kampanya para mapaigting ang serbisyo sa mga mananakay. Hinikayat naman ng ahensya mga commuter na i-report ang mga luma, mabaho at abusadong PUV at driver sa LTFRB hotline 1342 o sa opisyal na social media accounts nito. Muling nanawagan ng mga naiwang mahal sa buhay ni Reynaldo Bebot Momay sa Court of Appeals o CA na kilalanin ang nasabing photojournalist bilang ika-58 biktima ng karumal-dumal na Maguindanao Massacre. Anila ang patuloy na emosyonal na pigati na kanilang dinadanas ay katumbas ng torture. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang malagim na epekto ng massacre ay napakalalim pa rin ang sugat. Yan ang binigyang diin ng pamilya ng photojournalist na si Reynaldo Bebot Momay hanggat hindi nakikita ang mga labi nito at hindi kinikilala ng Estado bilang ika-58 biktima ng karumal-dumal na Maguindanao Massacre. Sa isang manifestation with reiterative motion na isinampa ng mga ito sa Court of Appeals kahapon, sinabi ng pamilya Momay na halos 17 taon na ang nakalipas mula noong maganap ang krimen noong November 23, 2009, ngunit patuloy pa rin silang naghahangad ng katotohanan at katarungan. Ayon sa pamilya, ang hindi pagkilala kay Momay sa desisyon ng korte noong December 19, 2019 ay isang malaking pagkukulang na dapat itama ng hukuman. Nagpahayag ng kanyang pighati at determinasyon ang anak ni Bebot na si Maria Renafe Momay Castillo. Anya, ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa mga desisyon ng korte. Ang hustisya ay tungkol din sa pag-alala. Ito ay tungkol sa pagtiyak na malalaman ng mga susunod na henerasyon ang nangyari at kung bakit hindi ito dapat muling mangyari. Iginiit ng mga abogado ng pamilya na nagkamali ang trial court sa hindi pagkilala sa mga ebidensyang nag-uugnay kay Momay sa convoy na inatake sa sitio Masalay. Hindi paglalapat ng legal presumption of death sa ilalim ng batas at pagpapawalang sala sa mga akusado para sa kaso ni Momay at pagpapawalang bisa sa claim para sa danyos ng kanyang mga tagapagmana. Binanggit din sa mosyon na sa ilalim ng International Human Rights Law, ang mga pamilya ng mga biktima na hindi nahanap ang labi ay dumaranas ng matinding psychological na paghihirap. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naipalibing na ng Bureau of Corrections ang nasa 20 labi ng persons deprived of liberty na hindi nakuha ng kanilang mga kaanak. Nitong August 6, nagsagawa ng mass burial ang Bucor sa New Bilibid Prison para sa mga ito. Ayon sa Bucor, nagsagawa muna ng kinakailangang dokumentasyon, verifikasyon, koordinasyon at paghahanda bago nila ilibing sa NBP Cemetery ang mga labi. Sa isang pahayag, sinabi ng Bucor na anuman ang kalagayan ng isang individual ay nararapat-ratuhing may paggalang, habag at dignidad kahit na sa kamatayan nito.
Naiuwi na ang bangkay ng Pilipinong second engineer na nasawi sa drone attack sa MB Gas Lisbon sa Black Sea noong Hulyo. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, titiyakin nilang magiging maayos ang pag-aasikaso sa kanyang labi hanggang sa madala ito pauwi sa Caramawan, Camarines Sur. Siyam ang sakay noon ng inataking barko. 2 sa kanila ang nagtamo ng injury at 1 ang nasawi. Naglaan ng Estados Unidos ng karagdagang $11 million humanitarian aid para sa mga biktima ng mapaminsalang lindol na tumama sa Colombia noong Martes, August 11. Ayon sa US State Department, ang pondo ay nakalaan para sa food, health, protection, shelter, assistance at post-earthquake structural assessments. Kasama rin ang suporta ng US Southern Command o SOUTHCOM sa pagdala ng supplies mula sa Miami warehouse papuntang Colombia. Naroon na rin ang Los Angeles County Fire Department upang tumulong sa mga biktima ng lindol. Patuloy namang nagkakaloob ng life-saving actions ang Disaster Assistance Response Team ng Trump administration upang suportahan ang mga search and rescue efforts ni President Abelardo de la Espriella. Isang 7.7 magnitude na lindol ang tumama sa Flores Island sa eastern Indonesia. Ayon sa US Geological Survey o USGS at sa BMKG, ang Meteorology, Climatology and Geophysical Agency ng Indonesia. Ang epicenter ng lindol ay nasa 68 kilometers northwest ng Ende sa Flores Island. Sinundan ito ng malalakas na aftershocks kasama ang isang magnitude 6.1. Ayon sa BMKG, may posibilidad ng tsunami waves sa mga probinsya ng East Nusa Tenggara, South Sulawesi at West Nusa Tenggara. Naglabas ng alert para sa mga alon na maaaring umabot sa 0.5 meters hanggang 3 meters. Daang-daang residente sa Maumere at Nagekeo Regency ang nag-evacuate na sa mas mataas na lugar matapos makita ang biglaang pag-urong ng tubig sa dagat. Wala pang naitalang casualties ngunit nakapag-detect na ng tsunami waves na nasa 19 to 30 centimeters. Ang Indonesia at mga karatig bansa ay madalas na makaranas ng lindol dahil sa lokasyon nito sa Pacific Ring of Fire. Nanawagan si Executive Secretary Ralph Recto sa mga barangay official na gamitin ang Socio-Civic Projects Fund para sa mga proyektong direktang makikinabang ang tao. Ginawa ni Recto ang panawagan sa distribusyon ng 200,000 pesos para sa bawat isa sa 557 barangays ng Negros Oriental na ginanap sa Convention Center sa Dumaguete City kanina. Ang halagang 100,000 pesos ay nakalaan para sa 5 scholars sa bawat barangay na may tig 20,000 pesos na suporta sa bawat estudyante. Ang programang Bawat Barangay Makikinabang ay inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang patiyak na ang pondo ng pamahalaan ay direktang pakikinabangan ng mga mamamayan sa mga proyekto na nakatutok sa edukasyon, kabuhayan at community development. Ito ang handog ng Pangulong Marcos. Pondong kayo mismo ang magpapasya kung saan higit na kailangan gamitin. 3 lamang ang kanyang bilin. Gamitin ayon sa pangangailangan ng inyong pamayanan, gamitin ng walang bahid ng politika, at gamitin para sa tao ang pera ng tao. Dagang salamat
Mabuhay ang bagong Pilipinas. Nagkasira-sira at butas-butas na ngayon ang MacArthur Highway at ang mga kalsadang dinaraanan ng mga sasakyan sa mga bahaing lugar sa Bulacan. Ang ibang motorista nakikisakay na lang kahit sa traktora upang wag lang masira ang kanilang sasakyan. Mula sa Kalumpit, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, umaaraw na ba dyan sa Bulacan at ano ba ang plano ng DPWH at mga LGU o ng lokal na pamahalaan dito sa mga apektado ng butas at sira-sirang kalsada? Nestor? Bernard, magandang tanghali. Kaninang umaga hanggang ngayong tanghali ay maaraw na dito sa probinsya ng Bulacan. Pero ang problema yung mga kalsada dito sa mga lugar, particular dito sa MacArthur Highway, maging dito sa lugar, Bernard, sa Malolos, MacArthur Highway ay talagang nagkasira-sira na yung mga kalsada rin. At ito nga yung inilalapit ng mga motorista sa DPWH na sana ay ma-actionan na itong mga nasirang mga kalsada at dito sa lugar, lalo na doon sa mga bumabiyahe papuntang highway. Mapamaliit at malaking private at public na vehicle ay nalulubak sa mga pinangugal sa Malolos at Kalumpit. Ang nakaapekto sa mga driver, maraming kalsada ang nagkabutas-butas na at sira-sira na rin dahil sa walang tigil na pag-ulan at sinabayan pa nga ng pagbaha. Kaya nasira ang mga kalsada sa daan lalo na sa MacArthur Highway. Isa sa labis na naapektuhan ay ang Malolos Crossing at maging sa Villares subdivision naman sa Kalumpit, hindi na makapasok ang mga sasakyan dahil sa gahitang baha. Sa takot na masira ang mga sasakyan ay sa highway na lang nila ito pinaparada. Ang iba naman para lang makabiyahe ay para makaiwas na masira ang sasakyan, sa traktora na lang sila sumasakay. Bali sa amin, abot na ng above knee level yung sa loob ng bahay. Tapos sa labas, mas mataas na siguro. Medyo hinta na rin. Tapos, ayun, nagbaba na kami breaker sa first floor kasi inabot na yung outlet namin. Tapos, i-relocate ko muna yung mag-ina ko sa Quezon City kasi yung may baby ako mahirap pag may emergency, yung transport. Hindi mo masigurado kasi yun nga, traktora lang yung nakakapasok sa loob. Samantala, sa mga babiyahe naman mula NLEX papuntang Apalit, Pampanga, makabubuting mag-exit na lang sa Tabang at Pulilan NLEX sa Bulacan dahil possible pa ito sa ngayon sa lahat ng uri ng sasakyan. Pinapayuang huwag mag-exit sa San Simon papuntang Apalit, Pampanga dahil hindi na ito madaraanan ng mga maliliit na sasakyan. Hanggang ngayon kasi, lagpas tuhod ang baha sa MacArthur Highway sa gawin ng Caltex sa San Simon patungong Tulaok, Apalit. Bernard, sa sitwasyon ngayon ng mga kababayan nating mga motorista, talagang kanina lang dito sa aking likuran ay merong tricycle dito na nalubak at may sakay pa na bata kasama yung kanyang asawa. At kanina ay muntik nang malaglag doon sa mismong dito sa baha. At kanina rin ay meron namang motorsiklo na nasira, bumuwal doon sa lugar at nasira din yung kanyang motorsiklo at kanina hindi na makaandar. At kaya pinapayuhan na sa flyover na lang dumaan kung maaari yung mga motorsiklo. Pero yung mga truck at bus ay hindi pa pwede sa flyover dahil dito lang sila pwede sa ilalim ng tulay ng MacArthur Highway sa Malolos. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Malolos, Bulacan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 23, versikulo 4, na nagsasabi, Oo,
Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.